Ako, si Marco. 18 taong gulang. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng multo. Hindi ako naniniwala. Pero mas naniniwala ako sa kasibihang, to see is to believe. Kaya siguro, naging hobby ko na rin ang pagpunta sa mga lugar na sinasabing may kababalaghan. Kasama ang dalawa kong kaibigan na sina Jigs at Ryan. Kami yung tipo ng tropa na hanapin ng takot. Isang gabi, habang nagiinuman kami sa bahay ni Jig, nabanggit niya ang tungkol sa isang abandonadong eskwelahan sa kabilang bayan. Yung San Isidro Elementary School daw. Mahigit 30 anyos na raw itong nakatiwangwang matapos masunog ang isang bahagi nito at may mga namatay daw na estudyante. Classic horror story setup, diba? Siyempre, bilang mga naghahanap ng thrill, nagkayayaan kami. Seryoso pare? Pupuntahan natin yon? Tanong ni Ryan na medyo may kaba sa boses. Oo naman. Ano pa bang gagawin natin? Magpapakalasing lang dito? Sagot ko habang tumuyo na. Tara na, para maaga tayo makauwi. Kahit nag-aalangan, sumama pa rin si Ryan. Kinuha namin ang motor ni Jigs at ang luma kong kotse. Bit-bit ang mga flashlight at ang cellphone para sa video. Bumiyahe kami papunta sa sinasabing lumang paaralan. Madilim ang daan papasok doon. Puro matataas na damo at malalaking puno ang nasa paligid. Pagdating namin, bumungad sa amin ang isang malaking gate na kinakalawang na. Nakakandado ito, pero may sapat na espasyo sa gilid para makapasok ang isang tao. Game na, sabi ni Jigs, na siyang laging pasimuno. Pagpasok namin, parang biglang bumigat ang hangin. Ang ingay ng mga kuliglig sa labas ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mga yabag namin sa natutuyong mga dahon at ang kaluskos ng kung ano-anong bagay na hindi namin makikita sa dilim. Ang building ng eskwelahan ay anino lang sa gitna ng kadiliman. Basag ang karamihan sa mga bintana at may mga gumagapang na baging sa mga pader nito. Amoy luma, amoy lupa at nabubulok na kahoy. Saan tayo napapasok? Bulong ni Ryan. Doon tayo sa main building, sabi ko. Sabay turo ng flashlight ko sa pinakamalaking istruktura. Dahan-dahan kami pumasok. Ang sahig ay puno ng mga basag na bote, nagkalat na papel, at mga sirang upuan. Ang bawat hakbang namin ay lumilikha ng alingaungaw sa buong pasilyo. Pinuntahan namin ang ilang mga classroom sa unang palapag. Puro alikabok, agiw, at mga paniki lang ang nabutan namin. Medyo nababagot na nga ako. Mukhang wala naman kakaiba dito, pare. Sabi ko kay Jigs. Baka naman kwentong barbero lang yung mga naririnig mo. Teka lang, relax ka lang. Sagot niya. May second floor pa. Doon daw sa dulo ng pasilyo sa taas, may isang classroom na hindi dapat pinapasok. Umakyat kami sa hagdanan. Kumakalog ang bawat baitang na tinatapakan namin, na para bang anumang oras ay bibigay ito. Pagdating sa taas, mas malamig ang hangin. Tumingin ako sa dulo ng pasilyo. May isang classroom doon na medyo nakawang ang pinto. Yun na siguro yun. Habang papalapit kami, may narinig kami isang mahinang tunog. Parang isang batang kumakanta. Pero hindi namin maintindihan ang salita. Nagkatingin ng kaming tatlo. Narinig niyo yun? Tanong ni Ryan. Nanginginig ang boses. Tumangulang kami ni Jigs. Tinutok namin ang mga flashlight namin sa direksyon ng classroom. Biglang tumigil ang pagkanta. Itinulak ni Jigs ang pinto. Isang malakas na langit-ngit ang tunog na ginawa nito. Pumasok kami sa loob. Ibang-iba ang classroom na ito. Kumpleto pa ang mga upuan at lamesa, bagamat sira-sira na. May blackboard pa sa harap na may mga sulat pa ng chalk. Pero hindi na mabasa. May mga libro na nakakalat sa sahig na para bang nagmamadaling umalis ng mga estudyante. Habang iniikot ko ang ilaw ng flashlight, may napansin ako. Sa gitna ng classroom,
May isang upuan na malinis. Walang alikabok, walang agiw. Para bang may nakaupo lang doon kanina. Kinilabutan ako. Pare, tignan nyo to. Sabi ko sa kanila. Lumapit sila para tignan. Habang nakatuto kami sa upuan, bigla na lang may narinig kaming isang malakas na kalabog mula sa kabilang dulo ng kwarto. Sa gulat namin, sabay-sabay kami napatalon at napatakbo palabas ng classroom. Hinihingal kaming tumigil sa gitna ng pasilyo. Ano yung pare? Sigaw ni Ryan. Ewan ko, baka pusa lang o malaking daga. Sagot ni Jigs. Pero halata sa mukha niya na hindi rin siya kumbinsido. Ako naman, hindi ako mapakali. May kung anong humihila sa akin pabalik sa classroom na yun. Parang may naiwan ako. Balikan natin, sabi ko. Sira ka ba, Marco? Hayaan mo na, sabi ni Ryan. Pero hindi ako nakinig. Gusto kong malaman kung ano yon. Dahan-dahan akong bumalik. Sumunod na lang din sila, Jigs at Ryan sa likod ko. Siguro dahil ayaw nila akong iwan mag-isa. Pagpasok namin uli, mas tahimik, mas malamig. Tinutok ko ang flashlight ko sa lugar kung saan nanggagaling ang kalabog. Isa itong lumang kabinet. Nakasara ito ng migpit. Imposibleng may nahulog mula doon. Habang abala kami sa pagtingin sa kabinet, hindi namin namalayan na ang pinto sa likod namin ay dahan-dahang sumasara. Nang marinig namin ang pag-click ng lock, sabay-sabay kaming napalingon. Nakasara ang pinto. Sinubukan ni Jigs buksan. Ayaw mabuksan. Nakalak tayo. Sinipa namin, tinulak, pero hindi talaga bumumukas. Nagpanik na kami. Dito na nagsimula magbago ang lahat. Biglang bumaba ang temperatura sa loob. Sobrang lamig, na para kaming nasa loob ng freezer. Nakikita na namin ang aming hininga. Tapos, may narinig kaming paghikbi. Isang hikbi ng isang batang babae. Siguro, mga 10 taong gulang. Nakasuot siya ng lumang uniform ng eskwelahan. Nakayuko siya, kaya hindi namin makita ang mukha niya. Ang balat niya ay sobrang putla. Halos medyo transparent, na para siyang gawa sa usok. Walang nagsalita sa amin. Parang napako kami sa aming kinatatayuan. Ang tanging naririnig lang ay ang malakas na kabog ng aming mga dibdib at ang paghikbi ng bata. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang mga mata niya walang buhay, malalaki at maitim, na para bang dalawang malalim na balon na walang katapusan. May mga tuyong luha sa kanyang pisngi. Tumingin siya diretso sa akin. Tulong! Ang boses na parang hangin ang lumabas sa kanyang bibig. Sa sobrang takot, nabitawan ko ang aking flashlight. Gumulong ito sa sahig at tumutok sa blackboard. At doon, kusa na lang nagsulat ang chalk. Paulit-ulit nitong sinusulat ang salitang sunog. Bigla na lang nagliyab ang buong classroom sa aming paningin. Nakita namin ang mga upuan na nasusunog. Ang mga papel na nagiging abo. Narinig namin ang mga sigaw ng mga bata. Mga hiyaw na paghingi ng tulong. Pero wala kaming makitang apoy. Isa itong pangitain. Ang batang babae ay nakatayo pa rin sa gitna, umiiyak habang ang anino ng apoy ay sumasayaw sa kanyang paligid. Hindi na namin kaya. Sa sobrang desperasyon, kinuha ni Jigs ang isang sirang upuan at buong lakas na ibinato sa bintana. Nabutas ito. Hindi na kami nag-isip pa. Isa-isa kaming tumalon palabas mula sa second floor. Masakit ang pagbagsak namin sa damuhan sa ibaba. Pero hindi namin ininda. Ang mahalaga ay makalayo kami doon. Tumakbo kami ng tumakbo. Hindi lumilingon. Dire-diretso kami sa aming mga sakyan at pinarurot ito palis. Habang nagmamaneho ko palayo, napasulyap ako sa side mirror. Sa isang bintana, sa ikalawang palapag ng lumang eskwelahan, nakita ko siyang nakatayo doon. Ang batang babaeng nakatingin sa amin, sa aming pag-alis. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya umiiyak. Wala na siyang emosyon, isang malamig at malungkot na pagtanaw na lang. Hanggang ngayon, hindi na naalis sa isip ko ang mga matang iyon, ang kanyang hikbi, ang salitang sunog sa blackboard.
Hindi ko na binalikan ng lugar na yon at wala na akong balak pa. Natagpuan ko na ang takot na hinahanap ko. At napatunayan ko na rin, minsan, mas mabuti pang hindi maniwala para hindi mo na kailangan makakita